Hi, what's up guys? This is Mike again for another video podcast. Sa episode na ito guys, andito ulit tayo sa magandang lugar na to, yung background natin. Nung nakaraang podcast guys, nandito din ulit tayo nun. Kumbaga gusto kong gawing background natin yung kung ano yung meron na sa kapaligiran natin ngayon. So ngayon guys, gusto kong i-share yung naisip ko ngayon. Medyo gumugulo din yun eh. I think may instances din na ganito din yung naisip nyo. Paano ba guys natin malalaman kung yung path na ginagawa natin ngayon, yung pinili natin nung nakaraang araw, nung nakaraang taon ay yun ba talaga yung magiging path talaga ba natin? Yun ba talaga yung pinili ba talaga natin na hanggang dulo kaya natin panindigan? Yung path ba na yun ay path na pinili ba ni Lord na para sa atin? And hindi ko alam guys talaga yung sagot dito sa podcast na ito. Sasabihan ko na kayo guys, hindi ko alam mismo yung sarili ko. Hindi ko sigurado kung yung path ko mismo, ito ba talaga yung para sa akin? Ito ba talaga yung nakalaan para sa akin ngayon? Pero guys, alam nyo guys, yung pinipili nating path ngayon, I think ang masasabi ko lang dito, paano natin malalaman kung yung career path ba na yun ay para ba talaga sa atin. Ang nagmamatter lang talaga sa akin is kung nai-enjoy mo ba? Nai-enjoy mo ba yung ginagawa mo ngayon? Na-appreciate mo ba yung mga oras na lumilipas habang ginagawa mo yung task na yun? Tulad ngayon na ginagawa ko yung pagko-content sa mga panahon na to. And hindi ko alam kung hanggang kailan, kung hanggang saan yung pagtsatsaga ko, yung pagiging consistent ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kumbaga guys, ginagawa ko to kasi masaya ako. Na-enjoy ako, nagdudulot yun ng kasiyahan talaga sa akin. Kung paano ko i-share sa inyo yung mga sinasabi ko dito sa podcast ay dahil sa gusto kong ikwento yun, gusto kong ibahagi yun kasi nagiging masaya ako, nagkakaroon ako ng tiwala sa process na tinitake ko ngayon at pinagdadaanan ko ngayon. And sa pamamagitan nito, nabibuild ko yung buong pagkatao ko kung sino ako. Nabibuild ko yung confidence ko. And then, ang daming positive na bagay yung nangyayari na na-experience ko mismo ngayon habang pinipili ko yung path na to. Kayo guys, sa tingin nyo, para sa inyo, paano nyo ba malalaman kung yung path ba na yun ay yun na talaga yung para sa inyo? Na hanggang dulo, magiging kontento na kayo dun? Handa kayong magsettle sa bagay na yun? Kasi habang ginagawa nyo yun, habang andun kayo sa punto ng buhay nyo na yun na nagiging masaya kayo, na nagiging fulfilled kayo sa buhay ay kumbaga walang regrets, walang panghihinayang, hindi kayo nag-overthink kung what if baka someday hindi pa pala yun. Ayun guys yung kalabaw natin. At dumarating yun punto na yun guys sa atin, di ba? Lalong lalo na kung may pinili tayong path na hindi natin sure kung hanggang saan tayo aabot nito. Kung may tagumpay ba talagang darating sa buhay natin pag once yun yung pinili natin. And minsan sa mga uncertainties na yon, sa mga walang kasiguraduhang mga bagay na yon, parang andun natin nabubuo yung mindset natin, yung thinking natin na what if wala talaga tayong patutunguhan, na wala palang magiging magandang result yung pagtsatsaga natin, yung pagiging consistent natin sa bagay na yun, di ba? And yun yung parang I think nagiging dahilan kung bakit parang everyday na nagigising tayo ay parang pilit na lang natin ginagawa yung best natin, and minsan hindi na 100% na full na nagagawa natin yung bagay na yun kasi andun na yung pag-worry, pag-overthink natin na kumbaga yun na yung nagiging dahilan para hindi natin magawa yung pinaka-best natin. Kasi andun na yung panghihinayang natin na baka what if hindi pala talaga sulit.
What if baka may iba pang opportunity yung darating sa buhay natin? Kumbaga napupuno yun ng mga what ifs, ng mga uncertainties na hindi naman talaga natin control, na hindi naman talaga natin alam. Tanging si Lord lang yung nakakaalam. Paano natin yun maabot, kung yun ba talaga yung landas talaga na dapat nating tahakin. And I think parang yung life natin ngayon is parang trial and error. Tinitest lang natin yung mga bagay na I think nag-work sa atin ngayon, and hindi natin sure kung hanggang kailan mag-work out yun. Kumbaga, andun tayo sa stage ng buhay natin na nag-experiment tayo. Ayun na, maingay guys, pasensya na. Lipat siguro ako ng lugar. Ayun guys, bali pinost ko yung video natin kasi andun kasi ako sa malapit mismo sa baboyan namin guys, and nag-uumpisa na sila mag-ingayan. So, kumbaga, kailangan maging clear yung mga sasabihin ko. So, continue ulit tayo guys. So, bali, saan nga tayo nagtapos? So, yun guys, medyo nakalimutan ko yung part na kung saan tayo natapos. Pero, ang naalala ko is andun tayo sa part na parang tinitest lang natin yung mga bagay na sa tingin natin ay mag-work hanggang dulo. So, kumbaga, andun tayo sa experiment stage. Kumbaga, trial and error talaga siya. Kasi hindi natin talaga alam kung hanggang saan ba talaga yung magiging tawag ito. Magkakaroon siya ng worth na mag-take ng risk, kung hanggang saan ba talaga siya, hanggang saang dulo ba talaga siya mag-work para sa atin. And siguro pag dumating tayo sa punto na yun na yung pinakasagad, yun na yung parang pinaka-top pick niya, na kung sa part na yun ay hindi tayo satisfied, sa part na yun ay hindi na abot yung contentment na in-expect natin sa bagay na yun, kahit sa tingin natin ay dulo na yun, doon na yung part parang umaatras tayo, and then kumbaga andun na yung doubt natin kung baka hindi talaga to, baka kailangan nating umalis, kailangan nating, for example sa trabaho na yun, baka kailangan nating mag-resign, kailangan nating sumubok pa ng ibang opportunities kasi sa tingin natin ay hindi na siya worth it. Parang hindi na tayo mag-grow doon. Kumbaga wala na siyang chance na doon tayo talaga magsasucceed in life, na may madidiscover pa tayo na something more na magiging kakaiba, na magiging valuable sa journey natin. So, yun yung parang pinaka-lungkot, pinaka-saklap pag andun tayo, dumating tayo sa punto na dulo na yun, pero at the end, kailangan nating sumuko, kailangan nating bitawan yung opportunity na yun. So, ayun guys, andito tayo sa isang masukal na lugar. Pero siguro okay na din ito, di ba? Para maituloy ko lang tong podcast natin. So, yung isa naman guys, pag sabihin natin, inabot man natin yung pinakadulo na yun, andun yung parang, di ba, magpapasalamat talaga tayo kasi ito Lord yung matagal ko nang dinarasal sa inyo, na hinihingi ko sa inyo na dumating din agad, na finally, di ba, natuto na tayo doon na mag-settle. Naabot na natin yung fulfillment, na fulfilled tayo doon. Kumbaga, andun na yung namamayani yung pagiging contentment natin sa isang bagay, sa trabaho na yun. And sa part na yun, parang ang saya lang kasi parang nagbunga lahat ng mga paghihirap natin. Sabihin man natin na 2 years lang yun, pero para sa atin is napakahaba. Parang kumbaga sa atin is pinakamahabang journey na siya, na masasabi natin is napaka worth it talaga. While i-compare man natin siya sa sabihin natin yung kaninang nabanggit ko na hindi nag-work, sabihin natin umabot man yun ng 15 years na andun tayo sa work na yon, and then ang feeling natin is naabot na natin yung pinakadulo nun, yung pinakatap na ang feeling natin wala tayong improvement, na wala man lang tayong development sa journey natin. Parang we feel na parang stagnant lang tayo doon, na even na umabot tayo ng 15 years kumpara dun sa 2 years, na pag feeling natin doon na talaga yung ano natin, yung path natin, andun na yung talaga, contentment talaga, na nasasatisfied talaga tayo guys, 'di ba? May mga ganong case, 'di ba guys, na kahit umabot man tayo ng 15 years sa
corporate job na yan, sa work na yan, parang andun yung feeling na parang hindi tayo nag-grow, na parang wala tayong self-improvement na nangyayari. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa buong journey natin sa habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Yung feeling na parang andun na yung guilt natin, andun na yung parang doubt natin, nanghihinayang tayo na, diba, parang gusto pa nating umalis doon and sumabak sa panibagong opportunity kasi, kumbaga, nanghihinayang tayo na masayang yung natitira pang years na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nahahanap talaga yung pinaka-opportunity na nakalaan talaga para sa atin, di ba? And para sa akin, napakaswerte nila. Yung sabihin natin, tumagal lang sila ng 2 years, 5 years, and sa ganung maikling panahon, na-feel agad nila yung contentment, nakapag-settled agad sila sa path na yon na gusto nilang tahakin. For example, yung mga sikat na mga content creator, bumilang ng ilang years and nahanap agad nila yung sabihin natin na worth it talaga sa journey nila. Hindi lamang happiness, hindi lamang financially napoprovide yung mga pangailangan nila, kundi kumbaga sa lahat ng aspeto ng buhay nila, natutulungan sila nito. And may naitutulong pa sila sa ibang tao. 'Di ba? Kasi may mga ibang content creator din guys na bumilang din ng ilang years, umabot na ng 10 years. Pero andun na yung part na na-burn out sila, na napagod sila, na nagsawa sila sa dating nagsisimula pa lang sila, gustong-gusto nila talaga yung gawin yung path na yun, nag-i-enjoy sila, andun yung happiness. Kumbaga, na-feel naman nila yung parang may instances din na feel nila na doon yung gusto nilang part na gusto nilang mag-settle. Pasensya niyo kasi nabubulol ako, pero andun yung part na parang doon yung part na gusto nilang i-settle yung buhay nila. Pero at the end of the day, na-burn out sila, napagod sila. Kumbaga, nagkaroon ng confusion sa journey nila na akala nila yun na talaga yung career path na gusto talaga nila gawin sa buhay. Yun talaga yung bagay na gusto nilang magkaroon pa from the start. Na pag nakuha nila, maabot nila yung satisfaction na yun. Pero at the end, yung ando na yun, parang ando na yung parang ando na yung doubt, ando na yung nagdadalawang isip sila na baka hindi talaga yun yung para sa kanila. Kumbaga, ando na yung nag-build sa sarili nila yung walang kasiguraduhan or doubt. Hindi na nila nasa-satisfied yung sarili nila, even na parang dumating sa punto ng buhay nila na na-burn out talaga sila, napagod talaga sila. Yung tipong napipilitan na lang sila. Kaya minsan, di ba, may nakikita tayong creator na or kahit ano pang trabaho pa yan, sa corporate world man yan guys, ay napapagod talaga sila. Sumuko-suko sila sa uli and then binibitawan nila yung opportunity na yun and gusto nilang sumubok, mag-open pa ng ibang opportunity na I think gusto nila i-build ulit yung sarili nila, hahanapin ulit nila yung, kumbaga, sa dating journey nila is parang naging nawala sila doon, naligaw. Kumbaga ngayon parang gusto naman nila i-build yung trust sa sarili nila, I think. So ayun guys, to sum up on this podcast na to, kung sasummarize natin, hindi talaga natin alam, hindi talaga natin sure kung saan ba talaga tayo pupunta sa path na ginagawa natin ngayon. Kasi I think ginagawa natin yung mga bagay na to, pinipili natin yung career path natin na ito kasi I think dito tayo magiging masaya. I think dito tayo masasatisfied na someday baka ito na talaga. Pero in reality, hindi talaga natin alam. Walang kasiguraduhan kung yung bagay na yun, yung work na yun, yung tinitake natin na opportunity ngayon ay para sa atin talaga. So, hindi ko kayo guys pinag-overthink. I think, hindi ko kayo guys pinag-overthink dyan. Gusto ko lang i-share yung naiisip ko ngayon. Kasi, minsan kasi, di ba tayo, sumusuko agad tayo sa isang bagay kasi we feel na parang hindi natin deserve yun or hindi talaga para sa atin yun, hindi talaga tayo karapat-dapat doon. And para sa akin,
kung saan kayo gusto nyong gawin yung path na yon, yung gusto nyo talagang piliin na career path na yun, subukan nyo pa rin. Kasi, 'di ba, ang sabi ko, walang nakakaalam kung para sa'yo talaga yan. Basta may dumating sa'yo and you think kaya mo naman siya panindigan, kaya mo naman siyang pagtrabahuin, why not? Subukan mo kasi baka sa path na yan, sa career na yan, mahanap mo na talaga yung bagay na minimithi mo na dati pa, na hinahangad mo pa dati pa. So kumbaga kasi andito pa tayo guys sa buhay natin na nasa trial and error life pa tayo. Kumbaga nag-experiment lang tayo, in-explore pa lang natin yung mga bagay na in-explore na pa natin yung mga opportunities na meron tayo ngayon. Even na hindi ka pa nasa 20s, 30s, kumbaga yung iba pa nga umaabot pa ng 50s, andun pa yung point na naliligaw pa sila na hindi nila sure, 'di ba? Subukan mo yung sa tingin mo is worth it talaga. Na baka one day, 'di ba, maabot na natin yung mga pangarap na yon and hindi na tayo talaga maligaw. So ayun lamang guys, subukan nyo lang yung mga bagay na magpapasaya sa inyo ngayon and huwag kayong matakot na subukan yon kasi lahat ng mga bagay na at opportunities na dumarating sa buhay natin ay hindi man yun pang matagalan, kumbaga temporary lang yun, pero I think at the end of the day, darating din tayo sa punto na mahanap din talaga natin yung bagay na magpapasaya at magkakaroon ng satisfaction sa buhay natin. So ayun lamang guys, kung nagustuhan mo tong video na to, mag-subscribe na lang kayo sa channel natin and pwede pa nyo panoorin yung mga videos pa nating na-upload dito and sana gawin yung best nyo na kung saan kayo masaya. So ayun guys, hanggang sa ulitin, maraming salamat. God bless.